Hello everyone! Welcome to my channel. Ngayong araw ating pag-aaralan ay ang Java operators. Bago ang lahat, ating talakayin muna ang learning objectives na dapat nating matamo sa dulo at pagtatapos ng ating video lessons. Ang una sa ating learning objectives ay matukoy ang mga expressions sa Java. Pangalawa, malaman at makita ang paggamit ng iba't ibang Java operator. Panghuli, paggamit ng expression sa Java programming. Ngayong nalaman na natin ang ating learning objectives, halina't simulan na natin ang ating pag-aaral sa Java operator. Java expression, ito ay tumutukoy sa isang expression ay tulad ng isang problema sa mathematics. Ito ay kombinasyon ng mga numero, variable at simbolo na nagbibigay sa iyo ng sagot. Ang mga ekspresyon ay ginagamit sa pagkwenta, pag-assign ng mga value, at pag-control kung paano tatakbo ang isang program. Ang Java operator ay isang espesyal na simbolo na nagsasagawa ng mga particular na operasyon sa isa o higit pang mga operand at nagbabalik ng resulta. Ang mga operator na ito ay mahalaga sa pagmamanipula ng data, pagsasagawa ng mga kalkulasyon, paggawa ng mga desisyon, at pagkontrol sa daloy ng programa sa loob ng aplikasyon ng Java. May mga uri ng expression. Ang unang uri ng expression ay arithmetic operators. Ang arithmetic operators ay ang paggamit ng basic mathematics. Ang una sa basic math operator ay ang addition. Ito ay kapag gusto mong magdagdag o pagsamahin ng mga numero. Subtraction, ito naman ay parang magbawas. Multiplication, ito ay parang paulit-ulit na pagdaragdag. Division, ito naman ay paghahati. Modulo, ito naman ay para kunin ang natitirang bilang pagkatapos ng paghahati. Dito sa ating halimbawa, makikita ang paggamit ng mga operators ng arithmetic. Meron tayong addition, subtraction, multiplication, division, at ang remainder. Sa programming, ginagamit ang increment at decrement para madaling dagdagan o bawasan ang halaga ng isang variable ng isa lang. Kumbaga, parang shortcut sila sa pagdaragdag o pagbabawas ng isa. Post-increment, ito ay para dagdagan pagkatapos gamitin ang value. Pre-increment, dagdagan bago gamitin ang value. Decrement operator, ito naman ay ginagamit para bawasan ng isa ang value ng variable. Meron itong dalawang uri ng decrement. Ito ay ang post-decrement at pre-decrement. Ang una ay post-decrement, babawasan pagkatapos gamitin. At ang huli ay ang pre-decrement, babawasan bago gamitin. Ang assignment operator ay ginagamit sa programming para maglagay ng value sa isang variable. Halimbawa, int x equals 10. Dito si x ang variable, si equals naman ang assignment operator at 10 ang value. Ang mga relational operators sa Java ay ginagamit upang magtatag at suriin ang mga relasyon sa pagitan ng dalawang operand. Inihahambing nila ang mga halaga ng mga operand nito at nagbabalik ng boolean na result. Kung ito ba ay true or false, batay sa kung totoo ang tinukoy na relasyon. Ang mga operator na ito ay mahalaga para sa paggawa ng desisyon at pagkontrol sa daloy ng programa sa Java. Nakadalasang ginagamit sa loob ng mga if statement, loops tulad ng for, while, at conditional operator. Meron tayong iba't ibang uri ng relational operator types sa Java. Ang una dyan ay ang less than na merong simbolo ng left bracket sign. Ang ibig sabihin lang nito ay nagtatanong siya kung mas mababa ba ito sa ikinukumpara sa kanyang numero. Pangalawa, greater than denoted by the right bracket sign. Ito naman ay nagtatanong kung ang numero ba ay mas mataas kaysa dun sa numerong ikinukumpara sa kanya. Equal to denoted by two equal signs. Ito naman ay nagtatanong na kung parehas ba ang value nila. Less than or equal to operator. Ito ay merong simbolo ng left bracket and equal sign. Ito ay nagtatanong naman kung siya ba ay mas mababa or parehas lang doon sa numerong ikinukumpara sa kanya.
greater than or equal to operator denoted by the right bracket and equal sign. Ito naman ay nagtatanong kung ito ba ay mas mataas doon sa isa pang value or pareho lang ba sila neto. Not equal to denoted by an exclamation mark and equal sign. Ito naman ay nagsasabi na hindi pareho ang value. Ang mga logical na operator ay ginagamit upang pagsamahin o baguhin ang mga Boolean expression na nagre-resulta sa isang solong halaga ng Boolean, true or false. Ang mga operator na ito ay mahalaga para sa pagkontrol ng daloy ng programa sa conditional na pahayag at mga loop. Meron tayong mga logical operator. Ito ay ang logical operator and, or, at not. Ang logical operator and, may symbol itong dalawang ampersand at ang ibig sabihin lamang nito ay dapat parehas na true. Or, ito ay may symbol na dalawang guhit, at least one is true. Kumbaga, true or false, ang sagot ay magiging true, not opposite. Kung yung nasa unang table or condition is true, sa pangalawang condition naman ay magiging false. Opposite lang siya, kabaliktaran. Tinutukoy ng precedence operator ang pagkakasunod-sunod kung saan sinasagawa ang mga operasyon sa loob ng isang expression. Kapag ang isang expression ay naglalaman ng operator, ang mga mas mahalagang operator ng precedence ang unang susuriin bago ang mga iba pang precedence.